Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Stencil. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay. So, medyo nakakaloka itong expose ng isang lalaki na di umano ang mga toneto-niladang ginto ng Pilipinas na ibinenta ng Marcos administration ay sila rin ang bumili. So nakakawindang. Mga kababayan, we're not talking about few kilograms or few grams of gold. Ito po ay toneto-nilada. Sa pagkakaalam ko, ang isang toneladang ginto ay 1 million grams. At imumultiply mo pa yan kung magkano ngayon ang halaga ng gold per gram. Hindi ba? Hindi lang naman ito isang pirasong alahas na ilang gramo lang ang bigat. We're talking about metric tons of gold. Gold reserve ng Pilipinas na ibinenta ng Administrasyong Marcos last year at hindi natin alam kung saan ginamit at bakit binenta, kung kailan may mga krisis, kung kailan may mga tension, kung kailan magulo sa Ukraine at Russia, and even itong Taiwan and China may mga girian, tapos mayat maya pa itong mga protests, no, sa iba't ibang panig ng Southeast Asia, even sa Africa and dyan sa Latin America, may mga protesta, magulo. Dapat kapag ganyan na mukhang may mga napipintong giyera, hindi tayo nagbebenta ng gold reserves. Kasi yan ang hawak natin na pwede nating panghugutan kung kinakailangan natin ng gagamitin, pambili ng pagkain at kung ano-ano pang pangangailangan. Kasi kung pera lang ang aasahan natin mga kababayan, it's just paper, okay? Ang totoong value ang totoong currency ng isang bansa ay kung gaano karami ang kanyang gold reserves. Or yun talaga yung basehan ng kanyang yaman, hindi ba? So, pakinggan muna natin mga kababayan itong interview kay Attorney Livito Baligod patungkol sa na-receive niyang info na parang sina Marcos Jr. din ang bumili ng gintong ibinenta ng Pilipinas. Alright? O sige, let's listen. Ayan. Okay, full volume natin. Information lang ito, na mukhang sila rin ang bumili ng gold na binenta ng Central Bank Oh. Anong end goal nila dyan? Ba't nila binili? Kasi ang danger, pag cash ang hawak mo at napalitan ang gobyerno, umupo si Inday Sara, i-demonetize niya ang 1,000 peso bills halimbawa, hindi na nila magagamit Pero kung may gold ka, you can exchange it. di ba? Yeah. No, ayan. So, makes a lot of sense mga kababayan. Itong mga magnanakaw, pinag-aralan nila. Pinlano nila to. Dekadang planning. At kung pera nga lang naman ang hawak nila, katulad ng mga nakikita nating evidence na nilabas ni Zaldico na mali-maleta, mahirap bitbitin. Kasi biro mo yun, ilang maleta ang 1 bilyon. Okay? Ilang sasakyan ang pupunuan or pagkakargahan ng mga maletang yun sa ganung halaga. Hindi ba? So, like 17 pieces of luggage per 500 million and maybe more. 500 million pa lang. So ilang sasakyan ang pagkakargahan kung bilyon-bilyon. Unlike kapag ginto, 'di ba? Ilang crates lang kaya ang kailangan. At gaano nakalaki yung halaga ng 1 bara pa lang, ay mabigat na yung 1 bara. Ilang kilo kaya yun mga kababayan, no? Siguro ang 1 barang ginto, baka gaano kaya kabigat yun? 10 kilo? Yeah? Or maybe, mag-check na tayo ha. Okay, alamin natin.
Okay. Tingnan natin ha. O sige. Eto. Ang single bar daw ng ginto ay 12 kilograms. O may 10 kilo nga mga kababayan, isang bara pa lang. O. Or 27.4 pounds. So, 12 kilograms, so 12,000 grams. Yun, di ba? 1 kilogram is 1,000 grams. Teka lang ha, compute tayo. Nandito pala, may calculator. Bigla ang compute. 12.44 ba yun? Yeah. 12.44 kilograms. I-multiply natin halimbawa mga kababayan sa 8,000 pesos isang gramo. Okay? Multiply mo yan sa 8,000 pesos. Ang isang gramo ng ginto. Ang isang bara ng ginto, teka, 12.44 kilograms. I-multiply mo pala yan sa 1,000 pa. Another 1,000 pa. 99 million, isang bara. Correct, no? Again, ulit tayo ha. Ang isang bara doon ng ginto ay, ang bigat ay 12.4 or 12.44 kilograms. So, ilang gramo sa isang kilograms? 1,000, di ba? Ay, i-multiply mo yan sa 1,000. So, yung meron 12,000 grams. Hindi pala nakikita maayos. Ayan. May 12,000 mahigit na grams, ang 12.44 kilograms, na i-multiply mo ang 12,000 grams na ito sa 8,000 pesos per gram ng ginto. So, 99 million. 99.5. So, halos 100 million. Isang bara ng ginto. Kung magdi-deliver ka ng pera na puro ililibuhin at mali-maleta, 40 million isang maleta. Dalawang maleta, halos 100 million. Whereas kung ginto, yung equivalent na pera nung dalawang maleta at mahigit na pera ay isang bara lang. 'Di ba? Pero ang binenta po ni Marcos Jr. noong 2024 ay 29.4 metric tons ng ginto. Ayan o, nasa news. In 2024, the Philippine Central Bank, the Bangko Sentral ng Pilipinas sold 29.4 metric tons of gold, making it the world's largest, pang Guinness mga ating, Guinness Book of Records na, the world's largest net seller for the year. Bakit ka nagbebenta ng ginto? Dapat nga tinatago mo yan. Yan ang pinakayaman mo kung sakasakali, di ba? Na magkagulo, yan yung currency mo or ng bansa. We're not talking about few kilograms, it's 29.4 metric tons. At ang tingin ko mga kababayan, quarter of a trillion ang benta. Nasa 300 billion ito mga tatkuya. At magkano nga ang per gram ng ginto? Tama ako. 8,000 mahigit. 8,048 pesos per gram. Multiply ulit tayo. Naku, bigla ang matayo. Sa isang tonelada, merong 1 million grams. 29.4 yon. 29.4, right? Yung binentang ginto. 29.4 metric tons. I-multiply mo yan sa 1 million grams. Di 29 million mahigit. 29 million grams. Yung 29 million grams, yung 29.4 metric tons, i-multiply, pakicorrect ako kung mas
mabilis kayo sa math, mga kababayan. Yung 29 million grams na yan, imumultiply mo pa yan sa 8,044. Di ba kasi bawat gramo, 8,044. 8,000, how much nga? 8,048 rather. Oh, 8,048 per gram eh. That's 236 billion or halos 237 billion. Sabi ko nga, halos 1/4 ng 1 trilyon ang binentang ginto. So, it makes a lot of sense kung maya't maya ang delivery ng pera. Katulad nung in-expose ni Saldico na parang twice a week may delivery ng pera sa Forbes Park at saka sa Aguado Mansion at sa palasyo ng mga ahas. At kung hawak nila yung ganun karaming pera, hindi convenient mga ating, halatang halata. Right? Biro mo yun yung delivery ng isang billion, halimbawa, ilang sasakyan na yung pagkakargahan ng pera. So yung perang yun, baka yun din yung ipinambili nila ng ginto, hindi talaga nila binenta abroad, yung metric tons na napabalitang binenta ng Bangag Administration, sila na rin ang bumili para hawak nila ang ginto. Correct mga kababayan, tama yung sinabi ng lalaki. Kung sakasakali na maging presidente si VP Sara at para mawalan na ng saysay yung mga libo-libo kasi for sure lilibuhin yung mga naka-bundle, no, na nakalagay sa maleta. Biggest denomination ng pera natin or biggest bill natin, 1,000 pesos, para mas konti, no? Kasi kung isipin mo kung tigi 100 yun, gaano kakapal yun, gaano karami yun. So most probably lilibuhin. Kaya siguro tayo nag-switch din sa polymer, no? Kasi mas magaan ng polymer sa tingin ko. Kasi di ba yung bagong pera ng Pilipinas, gawa na siya sa parang plastic. Mas magaan yun kaysa sa parang paper, di ba? Na dating uri ng pera natin. So, anyway, kung si VP Sara ang magiging presidente at para hindi mapakinabangan ng mga magnanakaw yung mga mali-maletang bububulsa nila or pinagtatatago nila sa kanilang mga bagong biling mga bahay sa Forbes Park, walang kwenta yun mga ating. Halimbawa, Presidente si VP Sara, bigla siya nag-decide paltan ang pera ng Pilipinas. Huwag na yung polymer bills na yan na ang hirap pagka na-UP. Diba? Although tinatanggap kahit na UP, paltan para yung mga ninakaw na yan, diba? Na. Phased out na. Hindi mapapakinabangan kung itatago nila ng 5 years or taon bago nila maubos yun. Tama, ano ba yan? So, iba nga naman kung ginto ang hawak. Alalahanin nyo mga kababayan, yung pamilya ni Nangiwi, known naman yan sa pagsamsam ng ginto, di ba? Na may mga gold deposits, may mga offshore accounts di umano. Pati yung mga looting ng mga Hapon noong panahon ng World War II, yung patungkol din doon sa Yamashita, di ba? Sa mga gold loots ng mga Hapon nga, plus yung Golden Buddha na na-retrieve ni Rogelio Rojas tapos ginurgur, di ba? So may mga nakatagong ginto na yung mga yan. And of course, yung mga bansa na iyan yung ipapatabi mo, tatanggapin agad nila yan. Kesa dollars. Right? Kasi ang dollars, papel pa rin. Ang totoong may value, hindi yung papel, yung ginto. At kahit iimbak mo ang ginto, 'di ba? Ng ilang libong taon, ginto pa rin 'yan. Hindi kinakalawang. Tumataas pa ang value habang tumatagal. Dahil ang ginto hindi lang naman nagagamit sa mga alahas, nagagamit din yan sa electronics. Okay? May mga gold ang phones natin sa kanyang parang motherboard or circuit board ko naman tawag diyan. Kasi yung mga, 'di ba, kung gold ang gagamitin, kahit mabasa ang cellphone mo, instead of other metals halimbawa, hindi kinakalawang.
Okay? So, napaka-valuable, napaka-precious ng golds. Hindi lang po sa jewelries, kundi sa electronics. Kaya habang tumatagal, nagmamahal yan. So, tuso. Sa tingin niyo mga kababayan, itong mga ginto na binenta ng Central Bank, ito ba ay naipuslit na palabas ng Pilipinas? Kaya ba mayat maya ang travel ng mag-asawang bangag? Parang ang kati-kati ng mga paa nila. Wala pang ang 6 months nagpunta na ng Singapore, nanood ng Formula 1 race. Mga kababayan, sa tingin ko, hindi yun ano lang, no? Hindi lang yun bakasyon. Hindi lang yun pagpapasarap. Baka dual purpose. Kilala pa naman ang Singapore, mga tat kuya, shoutout sa mga nanonood sa Singapore, sa security, 'di ba? Ng mga dinideposit ng ibang countries or ibang mga billionaires and whoever sa bansa nila. Kumbaga, mapagkakatiwala ng Singapore, just like Switzerland, maybe just like Cayman Islands and Dubai. So, baka yung pagpunta ng mga pamilyang ngiwi na yan sa Singapore nung hindi pa nga natatapos ang 2022, unang taon pa lang, baka may mga bit-bit na. Last year, nagbenta, ang tigas ng mukha. Alam niyo mga kababayan, ang central bank natin, bago pa noon bumaba si Ngoy-Ngoy, bago pa si PRRD, napabalita na yan, na may mga ipupuslit na mga ginto palabas ng Pilipinas na harang lang. Na-involve dyan yung mga pangalan ni na Marimar, ni na Drilon. Nabalita yan noon, hinahanap ko nga ngayon, parang binura yung news na yun. Pero nabalita yan sa mainstream media bago bumaba si Ngoy-Ngoy na may mga sinubok ipuslit na mga ginto. Pero naharang lang. Pero ngayon, hayagan na. At ang sabi, pwedeng sila rin ang bumili. Kasi nga kung hawak nila yung mga nakurakot na pera, ang hirap i-transport mga ating. Whereas kung gagamitin na pambili ng ginto at ginto ang hawak nila, madali nilang maisasaka yun, konti ilang piraso lang, pero yung value ang laki, di ba? Kesa yung mali-maletang pera, magpapapalit ka pa. Papapaltan mo pa yung Philippine peso ng dollars bago may deposit. That's what I think. Wala kasi akong dollar accounts mga ating. Patay gutom. Maralita. Lalo tayo nagiging maralita dahil sa mga magnanakaw na ito. So ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Mabawi pa kaya natin ang mga pinagnanakaw ng mga pamilyang ito? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.